tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa kabila ng mga umiiral na kasunduan, humaharap ngayon ang gitnang silangan sa dalawang magkasabay na malalaking kaganapang militar. Una rito ang pagpapasabog ng Israel Defense Forces o IDF sa isang malawak na sistema ng mga lagusan sa ilalim ng Beaufort Ridge sa Timog Lebanon. Gumamit umano ang IDF ng humigit kumulang 700 toneladang pasabog sa operasyong isinagawa ilang minuto matapos ang hating gabi noong Hulyo 31, 2026. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang mga pag-atake mula sa himpapawid at gamit ang mga drone sa Gaza Strip na nagdudulot ng matinding epekto sa mga sibilyan at mahahalagang pasilidad. Ipinapakita ng dalawang operasyong ito ang magkaibang prioridad ng labanan sa rehiyon. Sa unang bahagi ng ulat, tatalakayin natin ang operasyon ng IDF laban sa infrastrukturang nasa ilalim ng lupa ng Hezbollah sa Beaufort Ridge. Susuriin din natin ang mga katwirang inilabas ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu at Ministro ng Depensa Israel Katz kasama ang naging tugon ng Hezbollah. Sa ikalawang bahagi naman, susuriin natin ang mga pag-atake sa Gaza Strip, partikular sa mga kampo ng Tolda para sa mga lumikas sa Khan Yunis at Sheikh Radwan. Titingnan natin ang epekto nito sa mga sibilyan batay sa datos ng United Nations at ang kaugnayan ng mga pag-atake sa negosasyon para sa tigil putukan sa Cairo. Mahalagang maunawaan na magkahiwalay ang dalawang balitang ito upang malinaw na masundan ang antas ng tensyon sa bawat lokasyon. Pumasok tayo sa unang balita tungkol sa operasyong militar ng Israel sa Timog Lebanon. Noong Hulyo 31, 2026, ilang minuto matapos ang hating gabi, isinagawa ng Northern Command ng IDF kasama ang 36th Division at ang piling unit ng inhinyeriyang pang-combat na Yahalom ang huling pagpapasabog sa isang sistema ng mga lagusan ng Hezbollah na may maraming palapag sa ilalim ng lupa. Matatagpuan ang pasilidad sa ilalim ng Beaufort Ridge sa Timog Lebanon, sa isang lugar na napaliligiran ng matitigas na batuhan. Batay sa mga opisyal na detalyeng inilabas, ang sistema ng mga lagusan sa Beaufort Ridge ay umaabot ng humigit kumulang 1.3 kilometro mula sa bangin patungo sa loob ng bundok. Itinayo umano ito sa loob ng 10 hanggang 20 taon sa tulong ng pondo at mga planong teknikal mula sa Iran. Nilagyan ng pasilidad ng kuryente, supply ng tubig, mga silid kusina at silid operasyon upang magsilbing punong himpilan ng battle unit ng Hezbollah sa rehiyon. Dahil humigit kumulang 6 na kilometro lamang ang layo nito mula sa Metula at Galilee Panhandle sa Israel, itinuturing ito ng IDF na direktang banta sa seguridad ng kanilang hilagang hangganan. Upang tuluyang gibain ang estrukturang ito sa ilalim ng lupa, gumamit ang IDF ng humigit kumulang 700 toneladang malalakas na pasabog. Kinailangan umano ang napakalaking dami ng pasabog upang matiyak na guguho ang buong sistema at hindi na muling magagamit ang mga silid at lagusan. Itinuturing ng militar ng Israel ang pagkawasak sa pasilidad bilang isa sa pinakamalalaking operasyong pang-inhinyerya at paggiba sa kasaysayan ng kanilang pakikipaglaban. Naglabas ang Israel Defense Forces ng opisyal na paliwanag tungkol sa pagsasagawa ng ganito kalaking operasyon. Sa isang magkasanib na pahayag ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu, Ministro ng Depensa Israel Katz at ng unit ng tagapagsalita ng IDF, tatlong pangunahing dahilan ang inilatag ng Israel upang ipaliwanag ang kanilang hakbang. Umiikot ang mga dahilang ito sa seguridad ng hilagang hangganan ng Israel at sa mga kamakailang pangyayari sa aktual na larangan. Ayon sa pahayag ng IDF, ang utos na pasabugin ang mga lagusan ay direktang tugon sa sinasabing pag-atake ng Hezbollah gamit ang drone noong Hulyo 29 hanggang Hulyo 30, 2026. Sa insidenteng iyon sa Ali Al-Tahrir Ridge sa loob ng Sonang Panseguridad, isang FPV na drone na nagpapasabog sa sarili ang tumama umano sa isang sasakyang pang-inhinyerya ng IDF na walang sakay. Ang sasakyang iyon ay isang nakabaluting makinang panghukay. Binigyang diin ng Israel na ang pag-ataking ito ay hayagang paglabag sa kasunduan para sa tigil putukan. Ang ikalawang dahilan ng militar ng Israel ay ang pagpigil sa anumang planong pagsalakay sa hinaharap. Itinuturing ng IDF ang sistema ng mga lagusan sa Beaufort Ridge bilang isang mahalagang estratehikong infrastruktura na maaaring gamitin ng battle unit ng Hezbollah upang magsagawa ng pagsalakay patawid sa hangganan patungo sa mga pamayanan sa Galilee sa Hilagang Israel. Sa pagwasak sa mga lagusang ito, pinipigilan umano ng Israel ang kakayahan ng Hezbollah na maglunsad ng mabilis at malawakang pag-atake laban sa kanilang mga pamayanan.
Ang ikatlong katwirang binanggit ng mga opisyal ng Israel ay ang pangangailangang tuluyang wasakin ang pasilidad. Dahil sa lalim at tibay ng sistema sa ilalim ng lupa, hindi umano sapat ang karaniwang pag-atake mula sa himpapawid upang ganap itong sirain. Kinailangan ng 700 toneladang pasabog na inilagay ng Yahalom unit upang matiyak na hindi na muling maitatayo o magagamit ng Hezbollah ang nasabing sentro ng pamumuno sa ilalim ng lupa. Sa panig ng Hezbollah, mayroon ding mga pahayag at tugon tungkol sa aksyon ng militar ng Israel. Hindi formal na inako o itinanggi ng Hezbollah ang pag-atake gamit ang drone laban sa makinang panghukay ng IDF sa Ali al-Taher Ridge. Gayunman, malinaw ang naging posisyon ng kanilang mga opisyal na himpilan ng impormasyon tungkol sa pangkalahatang sitwasyon sa hangganan. Binigyang diin ng Islamic Resistance Operations Room at ng mga lokal na ulat mula sa Lebanon na ang anumang pagkilos ng kanilang mga puwersa ay tugon sa patuloy na mga operasyon ng Israel. Ayon sa kanilang ilegal na pagpasok, paghuhukay at paggiba ng mga bahay ng IDF sa loob ng Sonang Panangga at sa mga pamayanan tulad ng Far Tibnit at Taibe ay tahasang paglabag sa soberanya ng Lebanon. Para sa panig ng Lebanon, itinuturing na pang-uudyok ang mga aktibidad na ito ng IDF at isang pagsubok sa umiiral na kasunduan. Dahil sa magkasalungat na mga pahayag na ito, makikita ang lumalalim na krisis sa pagtitiwala ng magkabilang panig. Habang iginiit ng Israel na kinakailangang tugon ang pagsabog gamit ang 700 toneladang pasabog matapos ang pag-atake ng drone sa Ali al-Taher Ridge, isinasaad naman ng mga ulat sa Lebanon na ang paggalaw ng IDF sa Sonang Panangga ang pinagmumulan ng kawalang katatagan. Ipinapakita ng sitwasyong ito na kapwa inaakusahan ng dalawang kampo ang isa't isa ng paglabag sa mga umiiral na kasunduan. Dumako naman tayo sa ikalawang balita, ang nagpapatuloy ng mga pag-atake mula sa himpapawid at ang lumalalang krisis sa Gaza Strip. Sa kabila ng mga pagsisikap na diplomatiko, nagpatuloy ang paggamit ng mga pinatnubayang misil at drone ng IDF laban sa iba't ibang distrito sa Gaza. Tumama ang mga pag-atake sa mga gusaling tirahan at maging sa mga lugar na idineklarang mga zonang makatao at ligtas. Kabilang ang mga kampo ng Tolda sa Al-Mawasi, sa Khan Yunis at Sheikh Radwan sa Gaza City. Ayon sa opisyal na pahayag ng IDF, ang kanilang mga tumpak na pag-atake at operasyong panghimpapawid ay nakatuon lamang sa mga estratehikong punteriya ng Hamas. Iginiit ng IDF na ginagamit umano ng Hamas ang mga binumbang lokasyon bilang mga sentro ng pamumuno at mga lugar na pinaglulunsaran ng rocket. Sinasabi rin ng Israel na sadyang inilalagay ang mga pasilidad na ito sa loob o katabi ng mga pampublikong gusali at pansamantalang kanlungan ng mga sibilyan. Ipinipilit ng militar ng Israel na layunin nilang wasakin ang kakayahang militar ng Hamas habang iniiwasan ang hindi kinakailangang pinsala sa mga sibilyan. Gayunman ang paggamit ng malalakas na pasabog at pinatnubayang mga misil sa mga lugar na siksik sa populasyon ay nagdulot ng matinding epekto sa mga kabahayan at pansamantalang kanlungan. Direktang naapektuhan ng mga pagsabog ang mga kampo ng Tolda na nagsisilbing kanlungan ng libu-libong pamilya. Ang patuloy na pag-atake sa mga lugar na tinaguriang ligtas na zona ay nagdudulot ng matinding takot at kawalan ng katiyakan sa mga residenteng wala ng ibang mapupuntahan. Tingnan naman natin ang mga beripikadong datos tungkol sa epekto ng sigalot sa mga sibilyan, partikular sa mga kababaihan at kabataan. Batay sa mga opisyal na ulat ng tanggapan ng UN para sa Karapatang Pentaw o OHCHR, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o OCHA at Ministry of Health ng Gaza, nagpapakita ang mga bilang ng mga nasawi at sugatan ng isang lubhang nakababahalang sitwasyon sa aktuwal na larangan. Sa kabuang bilang ng mga nakumpirmang nasawi sa Gaza Strip, inihayag ng OHCHR na humigit kumulang 70% ang mga bata at kababaihan. Sa mas detalyadong paghahati, lumalabas na 44% ang mga bata, samantalang 26% naman ang mga kababaihan. Ang natitirang 30% ay mga kalalakihang nasa hustong gulang. Ipinapakita nito na malaking bahagi ng mga biktima ay nagmula sa mga sektor na higit na vulnerable sa panahon ng labanan. Tungkol sa kalagayan ng mga bata, iniulat ng Pandaigdigang Komisyon ng UN sa pagsisiyasat at ng iba pang kaugnay na sangay ng UN na ang pinakamataas na bahagdan ng mga nasawing bata ay nasa edad 5 hanggang 9 na taong gulang. Sa kabuuang talaan, mahigit 20,000 bata na ang formal na naitalang nasawi, habang mahigit 44,000 bata naman ang nasugatan. Ipinapakita ng mga bilang na ito ang direktang epekto ng labanan sa pinakabatang henerasyon sa Gaza. Inilahad din ng OHCHR ang pangunahing dahilan ng mataas na bilang ng mga biktima.
Ayon sa kanilang pagsusuri, halos 80% ng mga biktima ang nasawi habang nasa loob ng kanilang mga tahanan o nasa pansamantalang mga silungang tolda. Iniuugnay ito sa paggamit ng mga pasabog na may malawak na saklaw ng pagsabog sa mga lugar na napakasiksik ng populasyon kung saan walang sapat na proteksyon ang mga pamilyang nakatira sa mga tolda. Bukod sa bilang ng mga nasawi at sugatan, masalimuot din ang kasalukuyang krisis na makatao sa Gaza Strip batay sa mga opisyal na ulat ng World Health Organization o WHO at UN OCHA. Humaharap sa halos ganap na pagbagsak ang buong sistemang pangkalusugan sa rehiyon dahil sa malawakang pinsalang natamo ng mga infrastruktura. Batay sa datos ng WHO, humigit kumulang 94 hanggang 95% ng kabuuang 36 na ospital sa Gaza Strip ang nakaranas ng malubhang pinsala o pagkawasak. Sa kasalukuyan, halos kalahati lamang o 28 sa 36 na ospital ang bahagyang gumagana. Ang natitirang mga pasilidad ay tuluyan ng hindi magamit dahil sa kawalan ng kuryente, supply ng panggatong at mahalagang kagamitang medikal. Dahil dito nakararanas ng matinding kakulangan sa gamot at iba pang supply ang mga natitirang ospital. Mahigit 51% ng mahalagang gamot ang ganap ng naubos. May direktang epekto ang krisis na ito sa kalusugan ng mga ina. Sa humigit kumulang 55,000 buntis na kababaihan sa Gaza, halos 1/4 ang kabilang sa pangkat na may mataas na panganib dahil sa kakulangan ng esterilisadong kagamitan at mga kinakailangang gamot. Ang pagkasira ng sistemang pangkalusugan ay nagbunga rin ng pagtaas ng bilang ng mga komplikasyong pangkalusugan sa mga ina. Umabot umano ito sa 82 kaso sa bawat 1,000 panganganak. Bukod dito, nakapagtala rin ang mga manggagawang medikal ng halos 4,000 kaso ng pagkalaglag ng sanggol sa mga nagdadalang tao. Iniuugnay ang mga kasong ito sa matinding tensyon, kakulangan sa nutrisyon at kawalan ng sapat na pangangalaga bago manganak. Ipinapakita ng mga datos na ito ang lalim ng krisis na kinakaharap ng mga ina at sanggol sa rehiyon. Sa usapin naman ng sapilitang paglikas, iniulat ng UN OCHA na mahigit 1.9 milyong residente ang napilitang lumikas sa loob ng sarili nilang teritoryo at nawalan ng tirahan. Dahil sa patuloy na mga utos ng paglikas at mga kasunod na pag-atake mula sa himpapawid, nakararanas ang mga pamilyang ito ng paulit-ulit na sapilitang paglikas. Muli at muli silang lumilipat sa mga siksikang kampo ng tolda na wala ring katiyakan sa seguridad. Humaharap ang mga siksikang kampong ito sa matinding kakulangan ng malinis na tubig, pagkain at mga kagamitang pangkalinisan. Lalo pang pinalala ang sitwasyon ng mga balakid at limitasyon sa mga tawiran sa hangganan tulad ng Kerem Shalom at Sikkim, kung saan bumagal ang pagpasok ng mga hanay ng sasakyang may dalang tulong na makatao. Dahil dito, hindi makapasok ang sapat na supply na kinakailangan upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng 1.9 milyong sibilyang napilitang lumikas. Matapos nating makita ang sitwasyon sa aktual na larangan sa Lebanon at Gaza, dumako naman tayo sa mas malalim na pagsusuri tungkol sa diplomatikong epekto at sa kalagayan ng mga usapan para sa tigil putukan. Direktang nakaaapekto ang mga operasyong militar sa dalawang larangan sa mga negosasyong nagaganap sa Cairo, Ehipto. Layunin ng mga pag-uusap na ipatupad ang ikalawang yugto ng balangkas para sa kapayapaan sa ilalim ng UN Security Council Resolution 2803 at sa patnubay ng Board of Peace. Sa kasalukuyan, patuloy na nagtatrabaho ang mga pandaigdigang tagapamagitan mula sa Estados Unidos, Ehipto, Qatar at Turkiye upang maisakatuparan ang mga probisyon ng kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas. Bagamat may mga ulat tungkol sa kaunting pag-unlad sa talakayan para sa ikalawang yugto at sa pagbuo ng National Committee for the Administration of Gaza o NCAG, nagdudulot ng matinding krisis sa diplomatikong pagtitiwala ang tuloy-tuloy na mga pag-atake mula sa himpapawid at limitadong mga operasyong militar sa aktual na larangan. Nagiging pangunahing balakid sa pagbuo ng tiwala ang patuloy na pag-atake sa mga ligtas na sona at ang paggamit ng malalakas na pasabog. Para sa mga tagapamagitan, mahirap kumbinsihin ang mga grupong nasa aktual na larangan na pumasok sa isang permanenteng kasunduan habang patuloy na naitatala ang mga insidente ng pagkasawi at pagkawasak. Inilalagay ng ganitong sitwasyon ang buong proseso ng kapayapaan sa isang napakarupok na kalagayan. Upang mas maunawaan ang pagkakatigil ng mga pag-uusap sa Cairo, kinakailangang suriin ang tatlong pangunahing usaping hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Ang mga usaping ito ay ang pagpapatakbo sa NCAG, ang mandato ng International Stabilization Force o ISF, at ang pag-aalis ng kakayahang militar at pagsuko ng mga armas sa Gaza Strip.
Ang unang pinagtatalunang usapin ay umiikot sa National Committee for the Administration of Gaza o NCAG. Sa panig ng Hamas, ipinahayag nilang binuwag na nila ang sarili nilang komiteng pang-administrasyon upang bigyang daan ang pamamahala ng NCAG bilang isang malayang lupon. Gayunman, nais ng Israel na harangan ang pagpasok at pagpapatakbo ng NCAG sa Gaza hanggat walang malinaw na katiyakan sa seguridad na hindi muling makokontrol ng Hamas ang nasabing komite. Ang ikalawang pinagtatalunang usapin ay ang saklaw at mandato ng International Stabilization Force o ISF. Nais ng pamahalaan ng Israel na magkaroon ng ISF ng direktang kapangyarihang alisin ang mga armas ng mga armadong grupo at mismong gibain ang mga natitirang lagusan sa ilalim ng Gaza. Sa kabilang panig, naninindigan ng mga pangkat ng Palestino na dapat magsilbi lamang ang ISF bilang puwersang tagapagpanatili ng kapayapaan at taga-suporta ng katatagan at kaayusan. Ang ikatlo at pinakamainit na pinagtatalunang usapin ay ang ganap na pag-aalis ng mga armas. Nais ng Israel na magkaroon ng ganap at walang kondisyong pagsuko ng lahat ng armas ng mga pangkat na Palestino bago isagawa ang buong pag-atras ng IDF mula sa Gaza Strip. Iginigiit ng Israel na kinakailangan ang kanilang limitadong mga pag-atake upang tugunan ang anumang banta habang hindi pa ganap na naaalis ang mga armas ng mga pangkat na ito. Sa panig naman ng Hamas at iba pang pangkat na Palestino, mariin nilang tinatanggihan ang agarang pagsuko ng kanilang mga armas nang walang malinaw na garantiya. Ang kanilang posisyon ay itago lamang ang mabibigat na armas sa ilalim ng pangangasiwa ng isang pambansang lupon, kapalit ng permanenteng tigil putukan, agarang pagpapatigil sa lahat ng pag-atake at ganap na pag-atras ng mga puwersa ng IDF mula sa rehiyon. Ipinapakita ng magkasalungat na mga posisyong ito ang malalim na hadlang sa pagitan ng dalawang kampo. Bukod sa tatlong pangunahing usaping ito, ipinapakita rin ng mga datos ang talaan ng mga sinasabing paglabag sa tigil putukan mula nang simulan ang mga pagsisikap na diplomatiko. Batay sa mga independenteng ulat at talaan ng mga ahensiyang makatao, mahigit 1,200 Palestino na ang naitalang nasawi mula nang magsimula ang mga kasunduan sa pagtigil ng labanan. Patuloy na sinusubok ng mataas na bilang na ito sa gitna ng sinasabing tigil putukan ang kredibilidad ng buong diplomatikong balangkas. Sa pagtatapos ng ating ulat, lagumin natin ang tatlong pangunahing punto ng ating talakayan. Una, ang malawakang operasyong militar sa Timog Lebanon kung saan gumamit ang IDF ng 700 toneladang pasabog upang wasakin ang sistema ng mga lagusan ng Hezbollah sa ilalim ng Beaufort Ridge, kasunod ng insidente sa Ali Al-Taher Ridge. Ipinapakita ng aksyong ito ang determinasyon ng Israel na alisin ang mga itinuturing nitong banta sa kanilang hilagang hangganan. Ikalawa, ang matinding krisis sa Gaza Strip kung saan 70% ng mga nakumpirmang nasawi ay mga bata at kababaihan habang 94 hanggang 95% ng mga ospital ang nakaranas ng pinsala. Nagdudulot ang patuloy na pag-atake sa mga kampo ng Tolda sa Khan Yunis at Sheikh Radwan ng paulit-ulit na paglikas sa mahigit 1.9 milyong residente. Ikatlo, ang marupok na kalagayan ng mga diplomatikong pag-uusap sa Cairo sa ilalim ng UN Security Council Resolution 2803. Mananatiling hindi umuusad ang mga pag-uusap para sa ikalawang yugto hanggat hindi nareresolba ang mga usapin tungkol sa NCAG, ang eksaktong mandato ng International Stabilization Force at ang mekanismo para sa pag-aalis ng mga armas sa gitna ng nagpapatuloy na limitadong mga pag-atake sa aktual na larangan. Dahil sa mga kaganapang ito, tatlong pangunahing tanong ang patuloy na itinataas ng pandaigdigang pamayanan at ng publiko. Kakayanin ba ng mga diplomatikong tagapamagitan sa Cairo sa pangunguna ng Estados Unidos, Ehipto, Qatar at Turkiye na maipatupad ang isang permanenteng tigil putukan sa kabila ng patuloy na labanan at krisis sa pagtitiwala ng magkabilang panig? Saan pa maaaring magtungo ang mahigit 1.9 milyong sibilyang napilitang lumikas kung maging ang mga idineklarang ligtas na zonang makatao at pansamantalang kampo ng Tolda ay patuloy na tinatamaan ng mga operasyong panghimpapawid? At kailan at paano maipapasok ng mabilis at ligtas ang sapat na tulong ng makatao upang mapigilan ang tuluyang pagbagsak ng natitirang 18 ospital na bahagyang gumagana sa Gaza? Manatiling nakatutok sa aming channel para sa mga susunod na beripikadong ulat at malalalim na pagsusuri tungkol sa patuloy na nagbabagong mga kaganapan sa gitnang silangan. Huwag kalimutang pindutin ng like, mag-subscribe sa aming channel at i-on ang kampana upang hindi mapalampas ang pinakahuling mga balita at opisyal na pahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo.